Nakakatawa. Kasi bawat mga tao sa loob ng church marami pinagdadaanan. Pero nakakita ko kung paano humahapa, kung paano nagkakaroon ng tapang sa sarili at palakpakan nyo ang sarili ninyo. Dahil kayo ay binibigyan na ng Lord ng tapang na harapin yung mga dapat harapin sa inyong buhay. Amen? Hallelujah. So, kayo po ang ating tatalakayin. Ito ay preparation for our anniversary. Di ba po, ang sabi ko po sa inyo, ang ating anniversary tungkol sa revival. Ano ba ang revival? Pero bago tayo pumunta sa pinakamalaki, you know what, 3 years from now, you will see yourself nasa Inares Center Conference Sports Complex. Doon na gagawin ang anniversary ng GFIM at lahat kayo gagamitin ng Lord. Kaya ang tanong ng Lord ngayon sa'yo, kapatid, sa bawat isa, sa mga bata, sa mga kids, are you ready for a revival? Yes! Ulit nga po, are you ready for a revival? Parang mahina pa, medyo nag-aalinlangan pa. Are you ready for revival? Amen. Pero naniniwala po ako na bago tayo mag-revive ng ibang tao, tayo muna i-revive ng Panginoon yung sarili natin. Dahil hindi tayo makakapag-revival sa labas kung ang sarili natin ay hindi revive. Amen? Amen. Kaya nga tinatanong ng Lord, ready ka na ba sa revival na gagawin mo? O ready ka na ba sa revival na gagawin ng Diyos sa buhay mo para mag-transform ang buhay mo sa mas mataas na level? Amen? Because if you are not ready, if we are not ready, marami nagsasabi, alam niyo po nakakatawa kasi masyado nang gasgas itong mga nakaraan. Nitong year na to, nang pumutok yung revival sa buong Pilipinas, lahat ng conference, malalaking international, pag sinabing revival, tara, punta tayo doon sa conference. Kakatapos na ng JIN, revival din ang anniversary niya, ano? Ng JIN. Lahat, punta tayo doon, revival. Pero minsan, nakalimutan ng Kristiyano, ano ba ang totoong revival? Ano ba ang ibig sabihin ng revival sa puso mo at sa bawat isa? Kasi akala nila, pag sinabing revival, malaking gawain lang. Ang doon ang anointing ng Lord, worship, pasagan, yung puspusan, yun ang akala ng iba. Totoo po yun. Pero tandaan nyo, kahit araw-araw, linggo-linggo may revival sa church. Amen. Tama. Pero kapag ang puso mo ay hindi revive sa Panginoon, hindi nagbago, hindi mo naramdaman mismo ang revival, hindi mangyayari yung totoong revival sa buhay mo. Titingin ka lang sa kanila kung paano nagbabago ang buhay ng mga totoong na-revive. Amen? Kaya marami pong mga Kristiyano nagtataka, bakit Lord, lagi na lang po kung pumupunta sa mga conference. Pero parang wala naman nangyayari sa akin. Parang hindi naman ako nare-revive. Yung araw lang na yun, nandun na ako, mainit ako, pero pagdating ng kinabukasan, wala na Lord. Parang, bakit na nangyayari sa buhay ko? Tama po ba? Because dapat, ang mindset ng isang Kristiyano, sa'yo magsisimula ang revival, hindi sa ibang tao. Hindi sa church. Because, ang totoong na-revive, dating sa puso yan. Amen? So, tanungin mo ulit ang sarili mo. Are you ready for revival? Amen. Amen? So, piniprepare na tayo ng Lord. Ang pangit naman po kasi nalalabas tayo at pupunta tayo sa malaking gawain. Pero ang sarili natin, hindi natin alam kung ano bang ibig sabihin ng revival. O ikaw mismo, hindi mo nararanasan kung ano ang ibig sabihin ng revival. Okay? So ngayon pong pag-aaralan natin, ang aking tatalakayin, may mga pointers to para ito ay maging
ready na po ako, Lord, na mag-revive ng ibang tao. So, punta po tayo sa Matthew 3, 1 to 12. Okay. Matthew 3, verse 1 to 12. Ito po yung time na si John the Baptist. So, basahin po natin. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of calling in the wilderness, "Prepare the way for the Lord." Hindi ba pinapanganak dito si Jesus? Hindi pa si Jesus dito. Parang pinahanda, ito isang propesiya na binigay na kay Prophet Isaiah at kay John the Baptist na magkakaroon doon ng parang revival, kaya pinapaghanda na sila. Piniprepare na yung way ng Panginoon ni Jesus Christ. Tama po ba? Prepare the way for the Lord, make straight path for Him. John's clothes were made of camel hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. Verse 5, people went out to him from Jerusalem and all Judea, and the whole region of Jordan. 6, confessing their sin, they were baptized by him in the Jordan River. 7, but when he saw many of Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance, and do not think you can say to yourselves, 'We have Abraham as a father.' I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham." Verse 10, the axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown in the fire. Verse 11, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Verse 12, his winnowing fork in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire. So ito po ng time na ito pong Matthew 3, 1-12, pinapakita po dito kung paano magsisimula yung revival sa bawat mga tao. Yung revival na meron sa ngayon, in these days. Amen? At naniniwala po ako na nakalagay dito for repentance. You see, bago ka, di ba sabi dito, kailangan mag-baptismuhan ka at kailangan mo mag-repent sa Panginoon hanggang sa maging malinis ka at maging maayos ka. Repentance in the grace. Ibig sabihin po nito, hindi na yung lagi kang nagkakamali at nagre-repent ka sa Panginoon. Kung hindi yung repentance, yung papapuhin mo, yung totoong pag-uugali mo, yung pagkatao mo, na kaya mo nang sumunod, na kaya mo nang bitawan lahat ng mga bagay na pinagagawa sa iyo, Lord, para makuha mo yung revival na totoo para sa iyo. Amen? Kasi po, baka sabihin nyo, Pastora May, kala ko po ba pag nasa grace wala na akong repentance? Hindi ko po sinabing, pag nakagawa po kayo sa Lord, kung hindi kayo natawad sa Lord, mag-sorry kayo ng sorry. Kasi 2,000 years ago, pinatawad ka na ng Lord. Ang sinasabi po na repentance po dito is what? Yung totoong pagbabago ng buhay mo na makakita sa iyo that you are transforming, na nire-revive ka, that you are, yung revival, like yung pagbabago, galing talaga sa puso mo. Amen? Hindi galing sa katabi mo na, uy, mag-repent ka o magbago ka na. No. Bakit? Bakit kailangan ba mag-repent? Bakit kailangan mo ba, o sige, huwag kang kailangan repentance para hindi kayo malito. Bakit ba kailangan mag-transform ang buhay mo? Kasi hindi mo mararanasan ang totoong apoy kapag hindi ka nag-transform. Amen? Pag hindi mo binago ang iyong buhay na kasama si Jesus Christ, hindi mo mararamdaman yung totoong apoy at hindi mo mararanasan yung totoong
revival sa buhay mo. Kasi naniniwala ako na ang isang Kristiyano kapag na-revive ka na, maraming magbabago sa iyong buhay at maraming ang mararanasan na hindi mo pa nararanasan noon. Amen? Kaya ang totoong revival, hindi galing sa church ito. Ang totoong revival, magsisimula sa puso mo, kapatid. Amen? Kahit araw-araw po tayo magpuspusan sa worship, pagkalabas mo sa simbahan, ano ang puso na meron ka sa oras na to? Kaya maging effective ka na isang revivalist kasi nakikita ng mga tao sa buhay mo that there is a transforming in your life. There is a transformation sa buhay mo na dati ganito ka pero ngayon iba ka na. Okay? Kaya nagiging effective ang ministry na meron ka because nakikita nila sa'yo na may pagkakaiba na sa buhay mo kaysa noon. Tama po ba? Kaya nung tinanggap mo si Jesus Christ, automatic na yon na nag-transform na dapat ang iyong buhay. Kaya tanungin mo sa kapatid, sa katabi mo sa oras na to, nag-transform ka na ba? Baka transformer to. Labasin na transformer. Okay. So, meron tayong mga guidelines. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na nandun na kayo sa starting of ng pagiging ng transformation ng buhay nyo. Kaya sabi nyo, di ba may mga atake kayo, may mga atake tayo sa buhay, hindi ako tinatantanan ng Diablo, araw-araw na lang kahit anong gawin ko, may ginagawa ang Diablo sa buhay ko. But alam niyo po ba, na minsan, ginagamit naman din talaga ang Diablo para ikaw ay mag-transform. Okay? Minsan nga dapat pasalamatan mo ang Diablo eh. Bakit? Kasi yung sitwasyon na inaatake niya sa'yo, nakakita mo kung paano ka mag-response doon sa ginagawa ng kaaway sa buhay mo. At kapag nakita mo na malaki na ang pagbabago ng response mo doon sa ginagawa ng atake ng kaaway sa buhay mo, nakakita mo, oops, natatransform na pala. Amen? Kaya pag na meron po kayong atake, huwag niyo po masyadong seryoso, masyado yung kinakatan, ay na naman itong Diablo na to, nagbabagong buhay na nga ako eh. Di na nga ako ganito, ayoko na nga ng ganito, tapos aatakihin na naman ako. Pasalamat ka, kasi kung walang Diablo sa buhay mo, hindi mo makakita na nag-transform ka na. Amen? Tama po ba? So sabi dito, ano ba yung mga points natin? Number 1, before God brings changes, He shakes things up. Before God brings change, He shakes things up. Bago magbago ang isang sitwasyon o ang isang tao, yayanagin ka muna. Tama po ba? Hindi na pwedeng nagbago na agad yung katabi mo. Uy, ano nangyari sa'yo? Hindi yan parang magic. Habla-kadabra, magbago ka. Hindi po. Kasama sa revival, sa transformation na ginagawa sa iyo ng Lord, yung pag-aalok sa buhay mo at sa mga nangyayari sa buhay mo. Okay, God's coming change is good news or bad news. Tandaan mo, ang pagbabago sa iyo ng Diyos, dalawang bagay. May isang bad news, may isang good news. Anong gusto niyo mauna? Good or bad? Ba't muna? Bad. Para masarap yung huli. Ba't muna? Ang bad news, kapag binabago ka ng Diyos para mapunta ka doon sa pinaka-transformation ng buhay mo, marami siyang tatanggalin sa buhay mo na hindi naman talaga kasama sa parte ng paglilingkod mo o sa buhay mo bilang anak ng Diyos.
Diyos. Tama po ba? Amen? The bad news is that something must be torn down. Maraming tatanggalin sa'yo. Alam mo yung para kang isang vine, isa kang puno, natatanggalan ka ng sanga dahil yung mga sanga na yun ay hindi na yan para sa'yo. Kumbaga hindi nakakatulong yan, sumobra na yung mga sanga na yan. Okay? Kaya huwag kang magtaka sa oras na to, bakit may tinatanggal ang Panginoon sa buhay mo? Bakit may binawasak ang Diyos sa buhay mo? Kasi hindi yan kasama at hindi yan nakakatulong sa pagbabago ng buhay mo. Amen? Kaya nga, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, every time, huwag niyo masyadong sinisisi ang demonyo sa buhay ninyo. Alam na natin na magpanira ang demonyo, totoo po yun. Pero sometimes, lagi niyo pong isa-isip, na yung mga pagtutuwid sa ating mga buhay, ay kasama talaga na pinuputol ng Diyos yan dahil nga meron kang panawagin sa Diyos. Dahil nagagamitin ka ng Diyos, kaya masakit maputulan ng sanga. Lalo na kung ang sanga mo ay medyo sanga-sanga na, madami na, kailangan yung putulin yan. Di ba yung mga magulang natin, pag marami ng mga sukay-sukay, kailangan mo ng putulin ng sukay na yan. Tama po ba? So, huwag kang magtaka kapag maraming tinatanggal sa iyo ang Diyos sa buhay mo. Marami siyang pinuputol sa iyo. Marami siyang sinasaratong pintuan para sa iyo. Why? Kasi hindi yan nakakatulong para sa pagpabago, paglago mo bilang isang anak ng Diyos. Okay. Good news na tayo. Ang good news, ano? The good news is something better is coming. When God plants in new ground, great things result. Okay? Kapag ang Lord naman ang naglagay sa iyo sa isang sitwasyon at pinatubo ka niya sa isang lugar na yon, maniwala ka, malaki ang mga gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang better, kung hindi best result ang para sa iyo, kapatid. Amen? Kaya minsan tayo bilang mga isang Kristiyano, may mga opportunities sa mga buhay natin na akala natin, yun yung resultang maganda. That's why we know how to learn and to discern whether it's a trap of the demon or whether it's coming from God. Para kasi ako naniniwala ako dahil base sa aming mga experience bilang isang lingkod ng Lord, na kapag may tinatapos sa iyo ang Diyos, ibig sabihin yun na hindi yun para sa iyo. Ibig sabihin, nakakahadlang yun para hindi ka pumunta doon sa dapat mong puntahan. Amen? Kapag pinapainan ka ng dyablo, at alam mo na hindi yan galing sa Diyos, tatanggalin din yan ng kaaway ng Lord sa buhay mo. Kasi alam ng Lord na mapapahamak ka dyan. Alam ng Lord na hindi yan kasama doon sa plano niya para sa iyo. So, pero, ini-encourage naman ng Lord na may good news ang Lord. Kapag si Lord ang nagtanim para sa iyo, asahan mo may magandang result ang mangyayari sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo at sa sarili mo. Amen? Alam niyo po, sa paglilingkod sa Lord, hindi natatapos ang transformation ng isang Kristiyano. Yung pagyanig sa iyo ng Lord sa oras na to, hindi pa yan natatapos. Kasi gusto ng Lord na maputol muna yung mga dapat maputol para mas lalo kanyang magamit. Kaya huwag kang sasama ang loob sa Lord kapag may mga bagay na pinuputol at tinutuwid siya sa buhay mo. Kasi para sa iyo yun, hindi yun para sa katabi mo. Amen? Amen po ba?
Lakas ng maingay ni Pastor James. Amen? Masakit, putulan ng mga bagay na nakasanayan mo na akala mo ay yun ang tuwid, pero hindi pala. Pero mas masakit ang mag-iwan o hindi mabago at hindi ka makamit ng Lord na at habang buhay kang ganyan kapag hindi mo inalaw na ang Diyos ay magputol ng mga sanganayan na hindi dapat para sa iyo. Why? Kasi mas lalo mong ikapapahamak. Tama po ba? Amen. Amen. Kaya ako naniniwala po ako ng bawat isa dito. Kung mayroon man pagdating sa oras mo ngayon, tinatanggal lang ng Lord yung mga dapat tanggalin para sa iyo. Kasi meron siyang nakalaan na mas malaki na para sa iyo. Okay? Next. Pagkatapos putulan ang isang Kristiyano ng mga bagay na nakakahaglag sa kanya, kailangan natin na lumapit at bumalik sa Panginoon. For God to come down, we must go down. Ano pong ibig sabihin nito? Kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon. Amen? Minsan po kasi, kahit hindi po natin nararanasan ng transformation, naando na tayo nasa pagtapyas na tayo eh. Tatapyasin na yung isang sanga, susunod yung pangalawang sanga. Kaya lang, pag pangatlong sanga na yung puputulin, hindi na natin kayang bumaba sa Panginoon. Maaring bakit kaya? Kasi po, mahirap po ang putulin. Alam mo, pag nakasanayan mo, mahirap putulin kasi. Kaya hindi papasok ang humbleness. May pride tayo na, Lord. Bakit kailangan mong tanggalin yan? Bakit kailangan mong isarado yan? Naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit kailangan mong tanggalin sa akin yan? Tama po ba? Nakakalimutan natin magpakumbaba at magpasakop sa Lord kung bakit natin tinatanggal yung mga bagay na yan sa buhay mo. Kasi minsan, mas magaling ka pa sa Lord kaysa sa Kanya. Mas magaling pa tayo sa Lord. Kasi alam natin na yun yung tamang desisyon para sa buhay natin. Kaya ngayon, hindi natin nakakita yung totoong dapat tinatagyan natin. Kaya nga sabi dito, God's revival need a landing pad. Alam niyo po ang eroplano, hindi siya makakapag-land sa airport kapag hindi tama ang kanyang paglalandingan. Tama po. At ang eroplano, kapag busy at puno doon sa paglalandingan niya, hindi siya nakakababa, di ba? Umiikot lang siya ng umiikot doon sa ere. Ganun din po ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya hindi natin nararanasan ng transformation kasi wala siyang paglalandingan sa buhay mo. Bakit? Kasi ayaw mong bumaba sa Kanya. Ayaw mong sumagpasakop sa Kanya. Kaya hindi siya nakakapag-landing doon sa tamang posisyon na dapat ay para doon. Tama po ba? Kaya alam niyo po ba ang eroplano, di ba? Kapag kabababa na siya, lalanding na. Kaya lang busy yung sa baba, wala siyang mapaglalandingan ng maayos, hindi yung pathway niya, hindi ayos. Ano mangyari? Aakit ulit yung eroplano, di ba? Aangat ulit siya, lilipad at hahanap siya muna ng timing para malinis yung baba. Para pag nalinis na yung baba, pagka bumaba na siya, doon na mismo siya paglalanding. Ganon din po tayo bilang isang Kristiyano. Para maranasan mo ang totoong transformation, kailangan muna ang paglalandingan ng Lord sa buhay mo. Kailangan muna walang kalat, walang sagabal. Amen? Walang sagabal. Kaya nga tatapyasin muna ni Lord yan, kapatid. Kasi paano
matatapyas ng mga bagay na yan. When we're proud and selfish, our hearts like a mountain. Elevated positions make landing impossible. Kapag ikaw at tayo sa puso natin ay punong-puno ng pride, ng kayabangan, at ng pangsarili lang natin kaisipan, para lang daw tayong bundok na kung saan naka-elevated yung posisyon na meron. Ilan yung elevated? Nakaganon? Nakaganon, hindi siya bata, dahil napaka-imposible na makapag-landing doon ang isang eroplano. Paano nga naman magla-landing ang isang eroplano kapag ka naka-elevated yung kanyang pathway? Dapat yun panag. Tama? At ganoon din tayo sa harapan ng Lord. Hindi tayo makakapag-transform kapag tayo ay punong-puno ng pride sa ating sarili at punong-puno tayo ng makasarili. Kasi imposible na mapasukan tayo ng magbabago. That's why encourage nga, sabi ng Lord, di ba? Kailangan ayos muna yung puso mo, tanggalin mo muna yung mga kalat para ako ay makapasok sa iyo ngayon. Para maranasan mo yung totoong transformation ng buhay mo. Kasi marami po dito, lahat tayo, naghahangad ng totoong transformation. Tama po ba? Buti pa nga si Transformer, nagta-transform ano? Sana kagaya na tayo ni Transformer. Okay, when we humble ourselves, our hearts are clear and ways to see the kingdom of God. Repentance is necessary. Okay. Kapag ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon, ang puso mo ay magiging malinis na gaya ng runway na pinagdadaan ng eroplano at makikita mo kung paano papasok doon ngayon ang Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, repentance is necessary. Pero ang repentance, hindi ibig sabihin ito ay, Lord, patawarin mo ulit ako. No. Ibig sabihin totoong repentance, yung totoong nagsisisi ang puso mo doon sa mga bagay na nagawa mo. Kasi ang totoong repentance, hindi pa ulit-ulit ang sorry. Tama po ba? Ang totoong repentance, kapag nag-sorry ka ng isa o pangalawa, dapat bago na yon. Hindi mo na gagawin yung mga bagay na ginagawa mo noon. Amen? Pero kapag ikaw ay paulit-ulit na nagsusorry, ibig sabihin, hindi pa natatapyas yung dapat matapyas sa'yo kasi nagagawa mo pa din hanggang ngayon. Tama po ba? That's why ang totoong repentance, yung kapag nag-sorry ka ngayon, alam mo na na mali ang ginawa mo, hindi mo na gagawin ulit. Tama po. At yun po yung ibig sabihin ng repentance, hindi mo na siya gagawin. Kaya kailangan natin maging makapagkumbaba, ibaba mo yung sarili mo sa Lord, sa harapan ng Lord, para ang puso mo ay mas maging maayos. Para si Lord, makakapasok siya doon sa mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay mo. Amen? Bilang Kristiyano, totoo po ito, mahirap po ang magpakumbaba. At bilang isang tao, mahirap po ang magpakumbaba. Tama po ba? Pero, I know, sa loob ng GFIM, ito ang itinuturo sa atin ng Lord sa bawat isa. Na marunong tayong magpakumbaba. Hindi lang sa katabi mo, kung hindi lalong-lalo na sa Diyos. Tama po ba? The kingdom of God is at hand, so the time is now. Kaya nga po, di ba, nagsisimula na ang revival kasi malapit na nga dumating ang Lord. So, kailan pa po ba tayo magta-transform? Pagka medyo nakita mo na si Brother Joseph, wala na dyan sa upuan na yan, Lord, magta-transform na po ako ngayon kasi kinuha mo na si Brother Shady. Hindi ko sinabi umuwi sa Lord, ha? Hindi ko yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko, yung pagka-rapture, kinuha na ng Lord, dumating na si Jesus Christ. Hindi ko sinabi yung magmamuna ako ng gano'n. Lalo ka ako sa mga yan, narinig ko eh. Kasi rapture na pagka-intindi ko eh.
pagkaintindi ko, rapture talaga yun. Pag nawala na yung katabi mo at ikaw ang naiwan, doon ka pa ba magbabago? No! Kaya nga sabi, so the time is now. Kailangan na mabago yung puso mo, mabago, matransform na ang iyong buhay bago magkaroon ng rapture. Amen? Hindi kung kailan nawala na yung katabi mo, naiwan na lang ang kanyang damit, doon mo lang masasabi na Lord, rapture na, kailangan ko na magbago. Tama mo ba? Okay? Next. Number 3, para maranasan mo ang transformation at ang revival sa iyong puso, we must change our actions and our minds. Okay? Dalawa to. Hindi sinabing action lang. We must change our actions and our minds. Actions at ang pag-iisip. Okay? Magkasama yan. Kasi hindi mababago ang action mo kapag hindi nagbabago ang kaisipan mo, ang mindset mo, kapatid. Tama? Hindi mababago ang isang karakter ng isang tao kapag hindi nababago ang kanyang mindset. Kasi bakit? Yung mindset niya, yun ang nagpapatakbo sa behavior niya o sa karakter na ginagawa niya ngayon. Kaya dapat kailangan mauna ang mindset mo bago ang iyong karakter. Amen po ba? Ang mind change is not automatic with the behavior change. Okay? Kaya nga sabi ko po sa inyo, kapatid, hindi pwedeng magkahiwalay ito. Kasi kailangan kung ano ang sinasabi ng utak mo, yun yung gagawin mo. Pero kapag iba ang sinasabi ng utak at ng iyong gawa, may problema po tayo dito. Baka kailangan po natin ng psychologists at psychiatrists. Totoo po ito. Kapag iba ang tinatakbo at iniisip ng utak mo na ba ang ginagawa mo, ibig sabihin there's something problem in your behavioral. Dapat aayon ng, kasi magmamanifest sa utak mo nga magsisimula para magmanifest yung magandang karakter na meron ka. Tama po ba? Hindi ba pwede na maganda yung behavior mo pero iba yung mindset mo. Hindi siya magiging mag-work. Kaya dapat, kung ano ang, halimbawa, di ba minsan, sorry Pastora Mira, di ba? Minsan, sasabihin Pastora, minsan kasi tamad ako tamad talaga ako O, di ba? Ngayon, binabago niya na mindset niya. Sabi niya, pasipag na ako ngayon, Pastora, kaya tingnan niyo, ang aga ngayon sa simbahan. Diba? So, dapat, kung ano yung nasa mindset mo, yun din yung ginagawa mo. Hindi pa pwedeng ito ang nasa isip mo, pero iba ang ginagawa mo. No! Walang transformation na mangyayari doon. Alam niyo po kung ano tawag doon? Ningas bubod. Sa simula, sa utak, okay, pero sa gawa, hindi kaya. Good. Bakit sa... Kaya lang sa likod, uy. Nangyari. Okay? A number of external things can force behavior change. If the mind is not changed, behaviors can revert quickly to the old ways. You will see? If the mind is not changed, kapag ang mindset mo hindi na bago, behaviors can revert quickly to the old ways. Kahit baguhin mo ang sarili mo, kapag ang mindset mo hindi nagbago, babalik ka pa rin sa dati. Tama? Tama? Kahit anong pangako mo sa sarili mo, Lord, ngayong araw na to, Lord, parang iba ako Parang ang tinong-tinong mo ngayong araw na to. Parang sobrang grabe yung ano ko ngayon. Iba yung fighting spirit mo ngayon, Lord, na nagbabago na buhay ko. Hindi nagbago ang mindset na meron ka. Patay tayo dyan, kinabukasan, babalik ka dun sa natin mong gawa. Kaya nga dapat, para maranasan mo yung transformation, kailangan nauuna sa utak bago sa lawa. Tama po ba?
transformation, you need to change your mindset. Ano ba yung dapat mo i-change your mindset mo? Yung mga bagay na alam mo na hindi naman nakakalugod sa Diyos at yun ang nakakapahira sa'yo para hindi ka magbago, kailangan bitawan mo at kailangan mo nang tanggalin yan. Pero para matanggal mo yan, kailangan simulan mo sa utak mo at sabihin mo, Lord, magbabago ako ngayon. Kagaya ni Pastora Mira, Lord, masipag ako. You will see, nagmamanifest sa kanya, maaga siya pupunta ng church. Amen? Dapat may manifestation. Kapag nagbago ang mindset mo, makikita automatically that there is a manifestation in your life. Amen? Bakit na po maaray? Hindi. Gusto mo na ano? Plastic. Para medyo... Totoo po ito. Kung ikaw man ay tinatambahan sa oras mo, kung sino man, ito ay para sa'yo. Bakit? Kasi alam ng Lord na yun ang nakakadlang para hindi kanya magamit, para hindi mo mas makita yung totoong transformation ng buhay mo. There's no condemnation within. Walang condemnation dito. Tinuturo lang ng Lord na may mga bagay tayo, oops, kailangan medyo minsan rin kurot eh. Di ba? Okay. Your mind must agree with God's mind. A mind change usually requires a strong incentive. Dapat ang utak mo, yung mindset mo, nag-a-agree sa utak o sa pinagagawa ng Panginoon sa'yo o yung mind, yung God's mind, yung gustong pagawa sa'yo ng Lord. Tama? Ang mind change usually requires a strong incentive. Kailangan ang utak mo, kaya ano sinabi dito? Strong requires a strong incentive. Ang ibig sabihin ng requires a strong incentive, dapat meron kang pagpupursige na mabago ang mindset na meron ka sa oras na to. Kasi kapag walang pagbabago sa mindset mo sa oras na to, hindi mangyayari yung changing of mindset or renewing your mindset. Tama? Amen po ba? Hindi magbabago yan. Lagi na lang ganyan po yan. Okay? And next, repentance is not just behavioral, but mental as well. Okay? Ano po ibig sabihin ng repentance? It's not just behavioral. Hindi lang po laging aksyon na nagsusorry. Yan ang sabi ko po sa inyo, di ba? Lord, bakit po lagi naman ako nagsusorry, lagi naman ako nagre-repent, pero bumabalik ako sa dating ganung buhay. Kasi kailangan mong isabay nga yung utak mo. Kaya kailangan mong sabihin sa utak mo, mind, kumalma ka dyan. At kailangan mong isipin yung mga dapat na nakakalugod sa Panginoon. Amen? Hindi yung mind, stress na stress ng buhay ko. Diba? Paano ba kita maayos? Hindi, kailangan iipon sa utak mo na kailangan magbago yung utak mo. Yung kaisipan na meron ka sa oras na to. So, ano ba yung mga dapat mong baguhin ngayon na kaisipan mo? That's why, alam nyo, kaya sabi ko kanina sa isang kabataan, na ay kausap ko. Sabi ko sa kanya, nagtataka ako, bakit na lang nadideliverance? You know what? Ang isang Kristiyano, hindi mo na kailangan lagi nadideliverance. Why? Kasi nga, you have the authority na labanan yung ginagawa ng kaaway sa buhay mo. So, hindi mo na kailangan sukat ng sukat, dahil na-deliver ka na 2,000 years ago. Pero bakit lagi mo sinasabi na every time, kasi po, Pastora, para kung naramdaman ko, meron po, mas matindi po yung demonyo doon, parang binabalikan ako. Di ba mali na agad yung mindset na meron ka? Sabi nga sa'yo ng Lord, mas mataas yung authority na meron ka. So parang
sabihin mo yan kapag hindi nag-agree ang utak mo at yun pa rin yung nasa isip mo, hindi mangyayari yun. Kaya kailangan baguhin mo ang pag-iisip mo. Kaya kung alam mo everyday, tanong niyo po kay siya, dahil ko sinasabi pagkagising mo sa umaga, milyonaryo ako Lord. Why? Kahit hindi ko man nakita. Kasi yun yung nagpapagana sa mindset mo, yun yung mindset na dapat na meron ka. Tama mo ba? Kung ano yung nasa mindset mo, yun yung magre-reflect sa buhay ng isang Kristiyano. Dito ko lang po yan tutunan. Nung nagsimula po ako sa deliverance. Totoo po yan. Nung nagsimula po ako sa deliverance, doon ko natutunan na kaya pala natatalo ng diablo ang isang Kristiyano kasi lagi nilang nasa utak, talunan sila. Amen? So para maranasan mo yung transformation sa buhay mo at makita mo yung revival totoo sa puso mo, kailangan mong baguhin ang mindset mo. Amen po ba? Kaya kanina, kahit si Pastor Leo, kausap ko kanina, huwag mong tanggapin yan, hindi totoo yan. Yung mga bagay na hindi totoo, hindi naman pinangako sa iyo ng Lord, huwag mong tanggapin yan. Kasi nga papasok na din sa utak mo, iisipin mo ng isipan niya, tatalunin ka hanggang sa natala ka na ng kaaway. Di ba? Kaya yung mga bagay na hindi sinabi sa Bible at hindi pinangako sa iyo ng Lord, huwag mong tanggapin yan, baguhin mo yung mindset mo. Ang ilagay mo sa mindset mo, yung binigay ng pangako sa iyo ng Panginoon at yun ang mamanifest sa buhay mo para maranasan mo yung totoong transformation sa iyo. Okay? Okay. Next, anin lang naman po ito. Your relationship with the Holy Spirit is important. Kahit na bago na, tinapyas naman Lord, yung mga dapat mong tapyasin, nagpakumbaba ka na sa Lord. Pangatlo, binago mo na yung mindset mo, binago mo na yung behavioral mo. Pero kapag hindi ka nag-a-acknowledge o hindi mo kilala ang Holy Spirit sa buhay mo, it will not work. Kasi number one dyan, kailangan kaugnay mo ang Holy Spirit sa mga dapat mong gagawin. Bilang isang anak ng Kristiyano at para malaman mo yung totoong transformation sa buhay mo. So, this relationship determine how much you experience God. Kapag nararanasan mo ang Holy Spirit, doon mo din nakikita kung paano mo rin nararanasan yung Panginoon sa buhay mo. Tama mo ba? Kaya nga tayo napupuspos kasi we invite the Holy Spirit. Amen? Kasi kahit magkantahan mo tayo dito ng isang oras, kapag wala naman ang Holy Spirit, hindi tayo mag-work. Nakakalungkot sa maraming churches, tinanggal nila ang Holy Spirit sa loob ng simbahan. Kaya ngayon, kapag po sila ay nag-worship, para na lang siyang concert. Para na lang nanonood sa TV. Pero alam niyo po ba, salamat sa GFIM, dahil binalik tayo ng Lord na kailangan every time na sa lahat ng ginagawa natin sa loob ng simbahan, kailangan natin i-acknowledge ng Holy Spirit. Amen? So, ano ba to? The Holy Spirit gave birth to the church. So, yun yung sa Acts, di ba? So, nakita niyo naman, that's why kapag ka nagkapuspusan na, may nag-speak in tongue na, nagpo-flow na, nagpo-prophetic flow na, di ba? Meron ng mga interpretation ng mga tongues. Kasi yun talaga, yung bunga ng Holy Spirit. Tama po ba? Kapag minsan ang church medyo parang na-off na sa ganito, medyo mag-question na muna tayo kasi hindi dapat ito natatanggal sa loob ng simbahan. At hindi dapat ito pinagbabawal lalo na sa loob ng simbahan. Why? Kasi nga, dapat laging naka-acknowledge, kasama natin dapat lagi sa loob ng simbahan ang Holy Spirit. Kasi kung hindi natin kasama ang Holy Spirit, hindi mo makikilala ang Diyos. Kaya nga nagmamanifest dito ang healing signs and wonders because of the Holy Spirit. Amen?
Kaya po natin yung tatandaan every day of our life. Sa buhay natin, sa ating mga buhay. Kailangan mong ina-acknowledge ang Holy Spirit every time. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ano man desisyon mo sa buhay mo, ano man yung mga dapat mong gawin, kailangan kasama mo lagi si Holy Spirit para makita mo yung totoong transformation. Okay? Number 5. Being led by the Holy Spirit is crucial. Ito na tayo. So, kanina in-invite mo na si Holy Spirit. Kasama mo na siya. Lagi mo na siyang kasama. Pero ano nga ba yung being led by the Holy Spirit na sinasabi? Sometimes kasi minsan nagiging literal. Pangalawa, medyo nagiging human-led. So, meron pong pagkakaiba ang Holy Spirit-led at human-led. So, there is a big difference between Spirit-led and human-led. Ano yung human-led? Yung guni-guni mo lang, yung fresh mo lang, yung akala mo lang galing sa Holy Spirit, pero hindi pala. Okay? So, the Holy Spirit, ito ang pagkakaiba ha, tandaan nyo, the Holy Spirit is perfect and speaks for the Lord. Dapat perfecto. Kasi ang Holy Spirit hindi siya nagkakamali. Hindi siya nanguhula. The human spirit doesn't have the final authority. We wouldn't understand the Bible correctly without the Holy Spirit. Okay? So, ibig sabihin, ang human spirit, yan yung final authority. Yung parang nanguhula, yung walang desisyon, walang patutunguhan. Yung pagkalimbawa, Pastora, nilid po ako ng Holy Spirit. Ano yan? Bakit ka nilid ng Holy Spirit? Sabi po kasi na sabihin ko daw po sa kanya na ganito, ganyan. Kaya lang po kasi, Pastora, parang hindi pa din ako sigurado. Hindi ako sigurado kung tama pa. O talaga ba? Kasi ako, naniniwala ako na pag nalid ka ng Holy Spirit, accurate yan. Amen. Amen? Accurate yan. Makikita mo na accurate yan kapag halimbawa, nakita mo na ginawa mo na galing talaga sa Holy Spirit at naging tama yan, ibig sabihin galing talaga yan sa Holy Spirit. Pero, kapag human-led yan, at halimbawa, sinabi ko kay Brother JP, pinapasabi sa'yo ng Lord na ganyan, ganyan. At pag siya nag-isip at nag-inis, dahil hindi naman totoo, human flesh yun. Flesh yun. Tama? So dapat we learn how to discern whether it's coming from the Holy Spirit or galing lang minsan sa sarili natin. Kaya nga po sa prophetic hanggang maaari, hindi po ako nagbibitaw ng prophetic flow na alam ko na hindi ako sigurado kahit talaga sa Lord. Why? Hindi galing sa Holy Spirit. Why? Kasi it can ruin, nakakasira para isa sa isang tao or may mga maling direction kang ibibigay sa kanya. Kapag mali ang nasabi mo, hindi talaga galing sa Holy Spirit. Kaya dapat maging maingat ka. Amen? Dapat maging maingat ka sa sasabihin mong bibitawan mong salita, lalo na pagdating sa prophetic, kung yan ba talaga ay led by the Holy Spirit o led by myself na yan. Kailangan mo talaga ipag-pray yan at humingi ng confirmation sa Lord. At ano yung confirmation? Hindi confirmation na sinabi lang na kung hindi, makita mo rin yung reference sa Bible. Pinakamagandang confirmation, yung memory verse na ibibigay sa'yo ng Lord. Yun talagang accurate yun. Amen? So, dapat maging malingan tayo sa Kanya. Kasama ito sa pagka-transform sa buhay natin. Okay? Kaya pag hindi ka sigurado, tanungin mo muna ulit ng mga 3 beses, Lord, totoo ba? Nagaling ba ito sa'yo o galing ba ito kanino? Okay? Number 6,
sa buhay mo, sa buhay ng ministry na meron ka, sa buhay ng pamilya mo, kailangan dinideserve mo palagi ang Lord na ma-experience mo sa buhay mo at gumawa siya ng mga bagay na kamangha-mangha para sa iyo. We need more than a religious experience. Ano yung sinasabi dito? Kailangan ma-experience mo yung totoong Diyos, hindi dahil sinabi sa loob ng simbahan. O yung dahil ginagawa lang sa loob ng simbahan. Hindi. Kailangan ikaw mismo, yung relationship mo sa Lord, kailangan ikaw at yung Lord, dapat lagi mo nilidesire na ma-experience mo siya. We need more from church and life. Ano yung we need more from church? Dapat mas malalim pa doon. Di ba? Tama po ba? Dapat mas malalim pa doon. Kasi bakit? Kasi kapag na-experience mo ang Lord sa buhay mo, marami ka siyang pwedeng gawin na mamangha-mangha sa iyo. Yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, mangyayari sa buhay mo kapag diniscern mo na makilala at mas lalong lumalim sa Panginoon. God is preparing us for something and we must be ready. God is waiting and ready for us. Diba? Ito na sabi ng Lord, diba? God is preparing us for something. Meron nang pinahanda sa iyo ang Panginoon. Ang kailangan mo lang, maging ready ka kasi naghihintay na ang Diyos para maging ready ka. Tama? Amen. Ulitin ko. Hinihintay ka ng Diyos na maging ready ka dahil nakahanda na siya doon sa mga bagay na gagawin sa iyo ng Panginoon. So kapag hindi ka ready na ma-transform ang buhay mo, hindi din makikita, hindi mo rin makikita yung totoong transformation sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. That's why every time na nararamdaman mo sa sarili mo na tinatransform ka na ng Lord into something, kailangan maging ready ka na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, sabi nga ni Vice Lord. Tama? We know He's there. We know He's there, but often don't change anything. Ito'y nakakalungkot minsan sa ating mga Kristyano. Alam natin na naandyan ang Diyos. Pero nakakalimutan din natin na pagbaguhin yung isang bagay na para dapat na baguhin. Tama? So kailangan, kapag alam mo na naandyan ang Diyos sa buhay mo, kailangan, alam mo rin na kailangan may babago sa buhay mo. Amen? And lastly, we can't be satisfied with business as usual. Itong sinasabi dito na we can't be satisfied with business as usual, hindi ito yung parang daily routine na ginagawa mo every day. Okay? Yung daily routine na ginagawa mo sa buhay mo, hindi ito yung dapat ine-expect mo na ma-experience mo sa Lord. Kailangan you expect extraordinary coming from the Lord. Amen? Hindi yan yung parang everyday, ito, papasok ako sa trabaho, uuwi ako sa bahay, daily routine. Pag uwi ko sa bahay, magluluto ko, tutulog, hindi siya ganoon. Kailangan you nag-expect ka na experience mo sa Lord na dapat extraordinary every time na nakakapalain mo ang Panginoon sa buhay mo. Why? Kasi doon na magmamanifest yung signs, wonders, and miracles. Kaya nga dapat bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat nagiging complacent o nagiging masyadong relax sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Kailangan i-desire mo ng mas malalim pa ang Panginoon para makita mo. Why? Kasi kapag nakita mo,
transformation. And I do believe so. Sa loob ng simbahan na to, marami na po nagsisimula mag-transform. Tama? Kapag hindi ka pa nagtatransform sa oras na to, tanungin mo yung sarili mo ngayon, ready ka na ba? Ready ka na ba maging transformer? Okay? Are you ready, guys, for a revival? Ulitin ko, ready ka na ba sa revival? Kasi baka mamaya, doon sa anniversary sa San Juan G, may bigla doon sinapian at nangisay-nisay doon sa gitna. At ikaw ay hindi ready. Paano ka? Ikaw ang unang tatakbo. O kaya Bisha, Pastora, meron pong nasasabihan doon, kailangan pong i-deliverance. Patay tayo dyan. Kaya kailangan, ikaw muna mismo ang umayos. Diba, sabi nga sa atin, para yan sa pamilya. Bago mo ayusin ang ibang tao, kailangan mo munang ayusin ang nasa loob mo. Kasi hindi mo maayos ang panglabas kung hindi ayos ang pangloob mo. Amen? Mahirap magbago sa labas kapag ang pangloob mo ay hindi bago. Tama? Hindi ka magiging maayos kapag inuna mo ang nasa labas. Kailangan sa loob muna. Okay? Kaya ngayon kapatid, sa oras na to, kasi si Chef, tanungin mo sa sarili mo ngayon, kahit hindi anniversary natin sa November 17, ready ka na ba ang mag-transformation? Worship team? Iiwanan ko po sa inyo. Are you ready for a revival? And that revival starts within you, kapatid. Sa iyo magsisimula ang revival. Kaya dapat, sa oras na to, kailangan maging ayos tayo sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo mong lahat, itumayo. Ngayon sa oras na to, wala kang ibang iisipan. Kung hindi, yung puso mo lang. Puso mo lang, ano ka ba sa harapan ng Diyos sa oras na to? Ano ba yung mga bagay na gusto mong pagbuhin sa'yo ng Diyos? Para mag-start ang revival sa puso mo at makita mo yung totoong pagbabago. Dahil alam ko, kapatid, marami dito matagal na ang Kristiyano. Matagal na nagsisimba. Matagal na pinala ng Diyos. But until now, still, hindi pa rin nila nakikita yung totoong transformation sa kanilang mga buhay. Kaya nga ini-encourage ka ng Diyos na hayaan mo ang puso mo na makita ng sarili mo yung mga dapat mong baguhin para mapunta ka dun sa transformation na yan. And kapag nakita mo na yung dapat mong baguhin, come on, i-invite mo ang Lord sa buhay mo na, Lord, gusto ko na po itong tanggalin, gusto ko na po itong ayusin para maranasan mo yung totoong revival na galing sa puso mo. Amen.
Masarap kapag na-transform sa Panginoon. Kasi makikita mo yung sarili mo na hindi ka na kagaya ng dati. Masarap mag-transform sa Panginoon. Nag-transform ka ng Panginoon. Kasi makikita mo, for your own good, bakit ka na-transform ng Lord. At kapag nakita mo yung transformation sa buhay mo, magugulat ka, Lord, eto na pala ako ngayon. Lord, dati ganito ako, pero ito na pala ako ngayon. Pero bago yan, magsisimula yan sa isip at sa puso mo. Kapatid, bago mo ulitin ko rin yung kinanta natin kanina, bibigyan kita ng pagkakataon na kausapin ng Lord at Lord, ito yung gusto kong babago sa akin. Sa sarili ko muna, huwag sa ibang tao, huwag muna sa pamilya mo. Kasi ang revival magsisimula sa'yo. Sa'yo muna, wala kang pakialam sa katabi mo. Wala kang pakialam sa pamilya mo muna ngayon. Kasi kapag na-revive yung puso mo, susunod na yung pamilya mo. Believe. Kapag nag-flow sa puso mo yung transformation, susunod na rin lahat at nasa paligid mo. Hindi mo kailangang pilitin. Hallelujah. Kung sabi mo, Lord, sa oras na to, ready ka na bang magpakumbaba sa Kanya sa oras na to? Ready ka na bang bumaba? At itama yung mga bagay na dapat itama para mag-transform ang buhay mo. Alam niyo kung bakit ito yung pinunta ko, panahon ko? Kasi
mo, Panginoon, na kami ay pagmuhin mo, Panginoon. Lord, gusto namin magamit, Panginoon. Gusto namin, Lord, yung totoong ang nagamit mo. And Lord, right now, we surrender our hearts to you, God. We surrender our hearts, Lord. Lord, sa oras na to, Lord, tapyasin mo yung dapat matapyas sa aming mga buhay. Tanggalin mo, Lord, para kami, Panginoon, ay makapag-transform at maging ganda, Panginoon. Panginoon, ayusin mo ang aming mga puso sa oras na to. Lord, ang aming mga puso ay magpapawasak sa oras na to. Lord, tulungin mo yung aming mga puso, Panginoon. Yung puso, Lord, ng pride. Yung puso, Lord, ng selfishness. Yung puso, Panginoon, na matigas. Yung puso, Panginoon, na kung saan, Panginoon, walang submission. Yung puso, Panginoon, na sira ay wasakin mo, Panginoon, lahat ng mga bagay na to, Lord. Kasi ang gusto namin ngayon, yung pusong buo na galing sa iyo. Yung pusong buo na maayos na galing sa iyo, Lord. Lord, kami nagpapatulong sa harap mo sa oras na to. Lord, turugin mo ang pusong hindi maayos sa oras na to. Dahil bago kami maging maayos, kailangan muna kami matulog sa oras na to, Lord. Lord, sarili muna namin, hindi ang ibang tao, kung hindi ang sarili namin. Lord, kasi gusto namin, Lord, na maging effective. Gusto namin, Lord, na madala yung revival sa labas, Lord. Kaya hayaan mo sa oras na to, na kami muna yung ma-revive, Lord. Kami naman yung muna yung maging maayos, Lord. Gusto namin, Lord, sa oras na to, Lord, kami muna, Panginoon, yung makaranas, Lord, ng totoong revival. Lord, ayaw namin magpauli. Kung hindi dapat kami ang mauna, Lord, na maayos. Come on, church.
Oo,